At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para maibigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect. No? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no, regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag ka wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede yung kailangan may pag-coordinate din dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan. No? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag ka daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat din po. At dito na lamang po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga sa Bagong Pilipinas.